Welcome back to my channel. Patuloy pa rin po ang propaganda machine ng mga Duterte. Patuloy pa rin nilalaso ng isipan ng tao at pinaniniwala ang mga DDS. Oo, ang mga DDS din. Sila lang po ang tanging naniniwala dito sa mga Duterte ito. Pero hindi po ang majority ng mga Pilipino. Alam na po natin ang kanilang karakas kung bakit nila ginagawa lahat ng paninira sa ating presidente, sa ating bansa. Gusto nilang bumalik sila sa kapangyarihan para walang mabuko sa mga ginawa nilang anomalya. Bukong-buko na eh. Kahit na itago pa nila. Nakita niyo si Sara Duterte na ang tapang-tapang kung magsalita. Bloodbath daw, handa daw ang kanyang legal team na harapin ang kanyang impeachment. Pero anong nangyari? Andun, tumakbo na naman sa mga appointee ni former President Digong ang Supreme Court. Tingnan natin kung siya ay papanigan na naman ng Supreme Court. So patuloy po ang kanilang paninira sa ating gobyerno para tumaas ang imahe ni Sara Duterte. Siyempre, sila ay naghahanda na para sa 2028. Pero dyan yung makikita kung gaano katakot si Sara Duterte na hindi manalo sa 2028. Dahil ngayon pa lang, ganito kaaga, sila po ay namumulitika na. Tapos ibabato na naman nila kay President Bongbong Marcos at sa gobyerno nito na siya ang namumulitika. Pero katigan niya kaya siya ng Supreme Court this time. Basahin ko po yung ating featured comment ng isa sa ating viewer. Ito ang sinabi ni MVA 2067. Ang malaking katanungan ko, kung talagang pwede palang makialam sa impeachment ang Supreme Court, bakit di na lang sila ang mag-trial at mag-decide? Oo nga naman, no? Sabi pa niya, bakit may paek-ek pang padadaanin nila sa Congress at Senate? Sa huli pala, pwede pala mag-TRO sa SC. Sino ba talaga ang mga gago o ginagago ng mga mambabatas na ito? Ano ba talaga? Sa tingin nyo ba, kayo lang ang mga matatalinong manloloko ng taong bayan? O talagang kayang-kaya kayo paikutin ng mga Duterte? Magkano ba talaga ang lagay ng mga Duterte sa Supreme Court? Tangahin nyo, mga lelang nyo. Di ba? Totoo naman yan. Dito natin malalaman ang magiging desisyon ng SC kung pagbibigyan nila yung TRO na inihain ng mga abogado ni Sara Duterte. Oy, naalala ko sabi ni Sara Duterte, hindi daw siya kinonsulta ng mga taong nag-file ng TRO sa SC. Tulad niya na sinabi nitong si MVA 2067, tangahin nyo, mga lelang nyo. So tuloy-tuloy pa rin po ang pangbabarag natin dito sa mga propagandang inilalabas ng kampo ni Duterte. At siyempre, kasama natin ang taong bayan. Unahin po natin itong comment ni Attorney Levi Baligod. Sabi niya, mag-isang dinala ni PBBM ang bansa para maging ikatlong pinakakorap na gobyerno sa East Asia. What a legacy! So bakit kaya nasabi ito ni Baligod? Siguro may lumabas na artikulo na nagsasabing third most corrupt government ang Pilipinas sa East Asia. Paki-search nga kung totoo yan. But anyway, kung tayo man ay napunta sa third most corrupt na gobyerno sa East Asia dahil po sa pagsiwalat ni President Bongbong Marcos sa korupsyon. Hindi niya na inisip kung ano ang sasabihin ng ibang bansa kung i-label man tayong isa sa pinakakorap na bansa. Para sa kanya, kailangan niyang linisin, kailangan niyang ihinto itong korupsyon na to. Tapos siyempre, itong mga DDS, sasakyan naman yung issue. Ibabaling na naman kay President Bongbong Marcos ang sisi. Sabi nga ni Carla Ginto, paano hindi mag-rank 3 ang Pilipinas? Binulgar niya ang baho ng gobyerno ng Pilipinas. Nilabas ni PBBM ang mga kalokohan na tinatago ng gobyerno dekada-dekada. Kahit ang kapalit ay maging top 3 ang Pilipinas na corrupt sa East Asia. Isipin mo, kung hindi pa ginawa ni PBBM ang pagbulgar sa korupsyon sa gobyernong ito, baka hindi ka nagsasalita ngayon. At yung 18 marites mo laban sa gobyerno dahil matagal na ang nakawan sa gobyerno kahit hindi pa presidente si PBBM.
Kaya nga sabi ko sa inyo, ilan na lang ang nagogoyo ng mga DDS sa ganito mga propaganda nila. Marami pong mga Pilipino, lalo na yung mga kabataan ngayon, na bukas ang isip at mga nag-iisip. Napunta man tayo sa top 3 ay dahil po yan sa pagsambulat ni President Bongbong Marcos ng korupsyon. So bayaan na lang po natin itong mga DDS na to kahit na ano pang sabihin nila. Basta ang taong bayan alam ang totoo. At sinabi ko sa inyo, tuloy-tuloy ang propaganda ng mga DDS. Kailangan nilang sirain talaga ang pangalan ni Bongbong Marcos para iangat si Sara Duterte. Ganyan po sila katakot na kung ano-anong kasinungalingan ang ilalabas nila. Tulad po ng sinabi nitong si Boss Dada. Sabi niya, BBM, kinaya mo ngang iharas si PRRD. Bakit di mo magawa sa mga oil companies? Nilalangisan ba nila ang bibig mo? Nakita niyo yung mga bibig ng mga DDS vloggers? Pero parang bumabalik sa kanila eh. Parang sila ang mga nilalangisan ang mga bibig. Tuloy pa rin yung kanilang propaganda na si President Bongbong Marcos ang nagpa-kidnap kay dating President Rodrigo Duterte. Bakit hindi nila masisi si Sunny Trillanes? Bakit hindi nila idemanda itong si Trigueling kung tawagin nila? Dahil kapag ginawa nila yan, mas marami pang lalabas na baho. Sagot tuloy ni Romel Miranda, sino ba nang haharas noong hindi pa nakakulong si Duterte? Sino ba nagpapakalat ng fake news galing mismo kay Duterte? Sa bibig niya na adik ang presidente na walang ebidensya. Tapos, ipapalabas nyo na si Duterte pa ang hinaras, miski mura nga wala kayong marinig kay Marcos? Ano gustong gawin ni PBBM sa mga oil companies? Takutin sila? Pocha, hindi ka nag-iisip. Buti sana kung hindi nagkagera at normal ang bilihin ng langis, tapos 120 ang gasolina sa Pilipinas, doon ka magdakdak sa presidente. Nakikisawsaw at political vlogger ka, pero napakabobo about sa nangyayari. Akala ng mga DDS na to, lalo na yung mga DDS vloggers, na kung murahin si President Bongbong Marcos ay ganun-ganun na lang. Tahimik man si President Bongbong Marcos, pero hindi po ang taong bayan. Nakikita namin kung ano ang pakay nyo. Again, ang siraan si Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. But unfortunately, you will never succeed. Dito naman tayo kay Guanzon. Hindi talaga nawawala sa listahan si Rowena Guanzon. Paano pa epal? Kung dati siya ay Leni Robredo, aba binitawan na si Aling Leni at nagpunta na ngayon kay Sara Duterte. Kita nyo, no? Kung tirahin niya dati si Sara Duterte, ngayon nanghihingi siya ng boto ng mga DDS. Sabi ni Rowena Guanzon, gobyerno ngayon, puro magnanakaw. Yan ang banat ni Rowena Guanzon na sumusuporta ngayon kay Sara Duterte. Tapos kung magsalita sila ng mga kain suka, no? Pero sa tingin ni Rowena Guanzon, makakalimutan ng mga DDS yung mga banat niya kay Sara Duterte. O teka muna, yung mga DDS na boboto kay Rowena Guanzon, dapat kayo po ay naka-Rolex at naka-Gucci. Banat tuloy ni Mark Suarez, tama ka, puro magnanakaw at nasa harap mo na yung tinutukoy mo at suportado mo pa. Magsasalita ka na ang gobyerno ay puro magnanakaw, tapos yung boss mong si Sara Duterte may issues din sa pagnanakaw. Parang gusto mo ipalabas buwangson na lahat ng opisyal ng gobyerno magnanakaw except kay Sara Duterte. Aba, lupit sumipsip ha? Tulungan mo kaya siya magpaliwanag sa confidential funds niya na hindi niya maipaliwanag. Basag ka ngayon, Guanzon. Sasabihin mo, puro magnanakaw ang nasa gobyerno. Asang gobyerno ba itong si Sara Duterte? Kanino ba siya kasama? Hindi ba sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Kahit na sabihin mong tumalikod na siya, kung gusto nyo talaga na wag nang isama si Sara Duterte sa gobyerno ng Pilipinas, mag-resign siya. So, Guanzon, mag-isip-isip muna bago magsalita. Kung lahat ng nasa gobyerno ay magnanakaw, abay unang-una na yung susuportahan mo sa 2028. Isa pa itong DDS na to, na inuuto ang mga DDS. Tandaan nyo yung barkong dumating sa atin galing Russia. Ang pangalan yata ng barko ay Sara, ano ba nakalagay dito? Sara Sky. Ang gustong palabasin naman ng mga DDS, aba
Nakapangalan kay Sara Duterte. O magandang pangitain daw yan. Kung yung barko, Sara Sky, mananalo daw si Sara Duterte dahil yun ay nagpapahiwatig ng tagumpay para kay Sara Duterte. Sino naman ang naniwala? E di siyempre yung mga utu-utong DDS. Sabi tuloy ni Joros Miliandro, DOE ang nag-order niyan sa Russia. May Sara Sky. Tapos kinakalat ng mga DD list na tanga na kay Sara Duterte daw galing. Kasi may Sara na nakalagay. Nakakaawa ang mga DD list. Yung tipong wala silang mapagmalaki kay Sara Duterte, nung nakakita sila ng name na Sara Sky, kay Sara daw galing. Grabe sa pagka-inutil. Iko-connect ni Rances kay Sara Duterte yung Sara Sky. Yung Sara Sky may dalang langis. Si Sara Duterte walang dalang tulong. Oy, meron na, tumutulong si Sara Duterte na lasunin ang isipan ng mga DDS, yung kukunting DDS na susuporta at boboto sa kanya sa 2028. At kung pinagmamalaki nitong mga DDS na si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong Marcos noong 2022, bumalik nga kayo, magbalik tanaw kayo, panoorin nyo sa YouTube yung mga rally ng Uniteam. Halos wala kayong makitang berde. Puro pula ang makikita nyo. At manaka-naka lang na may konting berde. Tapos sasabihin nyo, si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong Marcos. Hoy, gising! Tuloy po natin. Bumalik na naman itong si Leandro Leviste. Sabi niya, huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema na sinagot ni William Palero. Hindi namin kinakalimutan ang issue sa flood control, pati issue mo sa Solar Philippines. Hindi namin nakalimutan, wala kang pinagkaiba sa kanila. 24 billion pa ang babayaran mo sa DOE dahil isa ka din sa mga sakim na opisyal ng gobyerno. Bata ka pa, sindikato ka na. Uy, mabigat itong pahayag ni William Palero. Pero hindi nga ba talaga may kumakalat na issue tungkol sa 24 billion na dapat bayaran ni Leandro Leviste o ng grupo niya? At tama, hindi po natin nakakalimutan yung flood control anomalies na yan dahil marami pong mga kasangkot dyan ay nasa kampo ng mga Duterte. So huwag kang mag-alala at sa lahat ng DDS, hindi po namin nakakalimutan yung flood control issue na si President Bongbong Marcos mismo ang nagsiwalat. Dito naman tayo kay Malutikia. Kilala nyo naman siguro kung sino si Malutikia. Siya po yung CEO ng Publicus Asia na kung makapaglabas ng mga survey, laking pabor kay Sara Duterte. Tapos sasabihin niya, hindi daw siya DDS. Sabi ni Professor Malutikia, kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko, itigil nyo muna yung impeachment kay VP Sara. Harapin muna natin yung krisis. Pero alam niyo, para sa akin, isa po si Sara Duterte sa krisis ng Pilipinas. Hanggat hindi niya sinasagot at hinaharap ang impeachment niya, hanggat hindi naliliwanagan ng taong bayan, tayo po ay nasa krisis. At yan po ang krisis ng Vice President natin. So, hindi ako sang-ayon dito na itigil muna yung impeachment at harapin ang krisis. Dahil marami pong departamento ang Pilipinas, kaya nga po may kanya-kanya sila ng trabaho eh. On top of that, nandiyan si President Bongbong Marcos at nakikita natin, unless itong mga DDS ay sadyang hindi inaalam ang katotohanan. Sabi tuloy sa kanya ni Raymond Castillo, kaso hindi ikaw si Marcos, kaya hanggang kwento ka na lang, nagmamarunong ka pa kay PBBM. Bakit hindi mo pagsabihan si Sara Duterte na magpaliwanag para malinis niya pangalan niya, hindi yung panay kaputak? Ganto yung mga itsura ng mga attorney na mga hindi nag-iisip. Kahawig mo na si Rowena Buangson. Sa bagay, alam nyo, itong mga DDS na to, nagiging magkakamukha sila dahil sa kanilang maling pagtatanggol. I'm sure alam nila ang katotohanan, pero pilit na lang pinagtatakpan. Bakit? Malamang may kapalit. At ang panghuli natin, itong pagsuporta ni Baste Duterte sa kanyang kapatid. Natural, kapatid eh. At ito ay naganap nung pa-birthday nila kay former president. Sabi ni Baste Duterte, ang pipiliin kong presidente sa darating na 2028,
si VP Inday Sara Duterte na sinagot ni Lexus Barren, puro kayo reklamo na may impeachment kasi may krisis. Pero kahit may krisis, puro kayo pangangampanya kay Sara Duterte para maging presidente. Posisyon na lang habol nyo talaga sa gobyerno at pera at magnakaw, hindi para magserbisyo. Pag mga ganito ang ihahalal natin sa Pilipinas, wala tayong maaasahan na pagbabago. Buti pa ang presidente at ang DOE nakagawa ng solusyon at nakabili agad ng langis galing Russia. Pero itong mga Duterte na to, puro pangangampanya ang inaatupag. Tapos sasabihin, inuuna daw ni President Bongbong Marcos at ng gobyernong ito ang pamumulitika. Eh ano ang nangyari dun sa pa-birthday kay Digong? Hindi ba pamumulitika? Nagmistulan na ng meeting de avance. So, para kay Sara Duterte, good luck sa 2028. But you will never, never, never be President of the Philippines.